bahagi ng 1960s, isinaalang-alang ng NASA ang ilang paraan para sa pagdadala ng spacecraft kabilang ang mga rail line at canal and barge scheme. Ngunit ang mga engineers ng NASA ay naging inspirasyon ang operasyon sa mining industry na gumamit ng mga higanteng mga sasakyan or transportation tulad ng Bucyrus-Erie, Big Hog, Strip Mining Shuttle. Dalawang malahiganteng machine na tinatawag na crawler transporter ay nagdadala ng mga rocket at spacecraft sa launch pad sa loob ng higit sa 50 taon sa Kennedy Space Center ng NASA sa Florida. Ang bawat isa ay kasing laki ng baseball field, at pinapagana ng mga makina ng locomotive at large electric power generator. Vital systems that run the vehicle sit inside the engine room. So behind me here is our Alco engines. They're 2,750 horsepower. These engines are original to the crawler. I mean, they've never been replaced. They're one of the few still remaining things from the original NASA program. This is our Cummins AC generators. These provide AC power for all onboard systems, including our motors for our pumps. Ang mga crawler transporter ay nakahanda upang ipagpatuloy ang workforce para sa susunod na henerasyon ng mga sasakyang ilulunsad upang maiangat ang mga astronaut sa kalawakan. The full mobile launcher and the vehicle stack out to the launch pad. It's an integrated test to check out all the systems, so it's very important, and we're all working very diligently to make sure that it goes well. Ang mga crawler ay kabilang sa pinakamalaking self-propelled na sasakyang prime mover na nagawa. Ang crawler ay may crew na 15 hanggang 30 engineer at technician, na ang trabaho nila layong mag-inspection habang loaded or unloaded at makatakbo ang crawler ng walang aberya. Leveling system that keeps our load level. Then you've also got technicians in the engine room, you've got technicians in the pump room, you've got technicians roving around the catwalk, keeping an eye on all the hydraulic systems, as well as you've got people walking on the ground all around the crawler, keeping an eye out. They have a better vantage point than the driver, so they're in constant communication of how things look on the ground, where our trucks are pointed. This button is what we use to acknowledge that our cab is in control. The lead engineer in the control room will actually go assign a cab control, and then the driver, whoever's in the cab, will acknowledge the command from this button. These three will let you choose your steering modes. Most of the time we're operating in great circle, which means the front of the cab is controlling all four trucks, and the crawler will actually turn in a big circle with the steering mode in the center. Tinatansya ng NASA na ang bawat crawler ay umabot ng higit sa 2,200 miles sa mga gravel paths na tinatawag na crawlerways. The crawler can only steer up to 6 degrees. So we've divided the steering wheel into 1 degree increments, so we can have a visual representation of how much we're steering. Driving on curves involves a lot more anticipation. You have to get your turn in early. You put your turn in, and then you have to wait a little bit before you actually see the trucks react. Ang crew ay may responsibilidad sa pag-transport ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng research at development, kaya ang bawat miyembro ng crew ay may ganap na pag-unawa sa crawler system at 70,000 individual na bahagi nito. Noong 53 years ago na ang nakalilipas, ginawa ang crawler transporter para dalhin ang Apollo spacecraft sa pagitan ng Vehicle Assembly Building, VAB, ng Kennedy Space Center at mga launch pad na 39A at 39B. 3.4 at 4.2 miles ang biyahe mula sa VAB patungo sa launch pad ay tumatagal ng humigit kumulang 6 hours, at sa paglipas ng mga taon, ang mga crawler transporter ay nakagawa ng higit sa 300 times na pagtra-transport, ang lahat mula sa unang Saturn V rocket at kapsule nito para sa 1967 Apollo 4 mission hanggang sa Space Shuttle na Atlantis para sa huling shuttle mission, STS-135, noong 2011. Sa unang bahagi ng 2016, natapos ng NASA ang pag-upgrade ng Crawler Transporter 2 para magamit sa Artemis program. They're called our traction roller assemblies. This is what supports the entire weight of the crawler. These trucks will constantly spin all around this, and these will support everything, including we'll put the rocket on top. Nagsagawa ang NASA ng paglulunsad ng Artemis 1 Space Launch System at Orion noong March 17, 2022 para sa unang wet dress rehearsal, at ang rollout para sa launch, na inilunsad noong November 2022. Ang paghahanda ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang isa sa mga transporter ng crawler ay nag-launch ng sasakyang panglunsad patungo sa launch pad mula noong STS-135.
Ang crawler ay may bigat na humigit kumulang 6.6 milyong pounds, o ang bigat ng humigit kumulang 15 Statues of Liberty o 1,000 pickup truck, at may taas na mula sa humigit kumulang 20 feet hanggang 26 feet, batay sa posisyon ng jackang, equalization at level ng cylinders, at may load capacity na may kakayahang maghatid ng 18 milyong pounds, o ang bigat ng higit sa 20 fully loaded na Boeing 777 na eroplano. Narito naman ang engine specification nito: dalawang 2,750 horsepower, V16 Alco 251C diesel engines at apat na 1,000 kilowatts, 1,341 horsepower, generators for traction, at dalawang 1,065 horsepower, engines driving, at dalawang 1,006 horsepower, generators pauirang auxiliaries, na nagpapagana sa jacking, steering, lighting, and ventilating. Sa pagtatapos ng programang Shuttle noong 2012, gumawa ang NASA ng malawak na pag-aaral ng mga alternatibo sa mga tumatandang crawler transporter, ngunit napagpasyahan na sila pa rin ang pinakamabisang paraan upang makakuha ng mga load sa pad. Sa susunod na heavy launch rocket ng US na SLS, ang CT-2 ay ina-upgrade pa para makapagdala ito ng 18 milyon pound load. Ang mga bagong preno, roller bearings, 16 na rebuilt gearbox at isang bagong Cummins V16 twin-turbo diesel ay idinagdag. Ang dalawang crawler ay orihinal na nagkakahalaga ng kabuoang $14 milyon, hindi masama kapag naabot ng higit sa 50+ years na ang edad na may mga planong maglingkod ng hindi bababa sa isa pang 20 taon. Sinabi ng mga engineer ng NASA na kakailanganin nilang palakasin ang isang roof beam sa isa sa mga crawler. Doon, nilagdaan ng mga engineer ng Marion Shovel na nagtayo nito ang kanilang mga pangalan at iginulit ang isang Mustang, na nagpapakilala sa mga crawler transporter bilang ang pinakahuling mga muscle car sa Earth. Mga kaibigan, kung gusto ninyo ng mga trivia o history tungkol sa mga invention, scientist at engineer sa iba't ibang mundo ay nasa tamang channel ka. Dapat mo lang gawin ay mag-subscribe at pindutin ang bell button upang updated ka. Disclaimer lang mga kaibigan, ang mga content na makikita at maririnig ninyo ay galing sa mga reliable source at hindi ito gawa-gawa lang.